Sige, sige pa. Sige pa. Okay, okay. Okay. Okay, slack. So according sa technical data niya, ang 355 ohms. So okay yung load cell, ano? Kaya mag-proceed tayo sa pag-check ng amplifier at ng parameters. Hello guys, so nag-proceed tayo para mag-check ng amplifier niya, yung strain gauge amplifier, at i-measure natin yung current signal. So kailangan natin i-connect ito sa output niya, yung sa 8, terminal 8 at saka 9. So i-measure natin yung current signal, ano. Kabit muna natin yung multimeter para makaroon tayo ng reading sa DC amps. So tinanggal natin yung positive line at connect natin ito accordingly. So para magawa natin ito, kailangan muna natin i-pay out yung low bid at ikabit ito sa bits para magkaroon ng tension, since nasa dagat kasi, kaya yun lang muna gagawin natin. So normally pag wala siyang load, dapat nasa 4 milliamps siya, pero dito 0 milliamps siya na. So ang gagawin natin, adjustan natin ito hanggang tumaas sa 4 milliamps. So ikutin lang natin yung F1 na to. So ito yung 0 offset adjustment niya. So pag mag 0, dito tayo gumagalaw. So ito siya, no, yung P1. So bali ito yung base natin. So ito yung 0 tension. So 4 milliamps. So dapat akyat ito pag in-applyan na ng tension. Bira. Sige, bira. So makikita nyo dito, nung may tension na, umakyat na ito ng konti, ano. So higpitan pa natin ito para makita natin kung nagbabago ba. Up! So dito makikita natin na umakyat siya ng 5.9 milliamps. So dapat sa display nito makikita mo na may konting palo siya, so umabot siya ng 5%. Sige pa. So pinapatisa natin ito. Chicken ba natin ito pagdating sa port para matisa natin ang gusto at makikita natin yung tension. So guys, nandito tayo ngayon sa Puerto, sa Brazil. So alam niyo man kung anong maganda sa Brazil. Pero may gagawin tayo. So chicken natin yung mooring winch. Kung may tama ba yung reading niya. So dapat may display na yung So pumunta tayo dito sa forward para ma-check yung display sa strain amplifier niya or yung sa tension meter niya. At dito, so wala tayong nakita na yung M1 meron, pero yung M2, so 0 siya. So guys, kahit na anong adjust na ginawa natin, so walang pagbabago dun sa reading niya, no? Hindi siya lang malagpas ng 4 to 5 milliamps within na yun. Meron tayong spare dito, bago ito, kaiba lang sila pero pwede na to. So ito na lang papalit natin ito. Ito nang bago, kinakabit na natin. Testing natin to. Reading. So adjustan muna natin ito. Lagay muna natin to. So 3. Baba na natin yung amplification. Amplification. Yung ganyan. Tapos adjust tayo dito para mag 4. Okay?
So pinalitan na natin ng strain amplifier. So wala pa rin reading ano. Kaya ang ginawa natin, binuksan natin yung sa M1 para makuha natin ng data at makompare ito sa M2. Kasi ito yung sa M1, gumagana siya, no? So pumapalo siya ng maayos. At ito yung milliamps na nakuha natin. So meron siyang 6.3 at yung tension niya ay 10%. So kinuha na natin ng data both yung dalawang winch, M1 tsaka M2. So yung M1 gumagana, no? At kinumpare natin ito. So dito makikita na magkaiba sila ng value dun sa sensing voltage. Yung sensing voltage na to, ito yung signal na binibigay ng load transducer, ano? In case na may tension sa rope. Pero itong M2, kita natin na hindi nagbabago yung value ng voltahe niya. Kaya yung reading ng current signal niya wala rin pagbabago, ano. So re-requestan pa natin ito ng load cell at explain natin sa busing natin kung ano man yung findings natin. So hanggang dito na lang muna guys, at wala tayong nagawa, pasensya na. Sayang, sa Brazil pa naman hindi tayo nakalabas. Sinishare ko lang ito, kahit na din natin na-solve yung problema. Gusto ko lang na ipakita na nangyayari talaga ito sa minsan sa barko, sa trabaho natin. So ang importante lang, na troubleshoot natin ito ng maayos, at kung ano man yung procedure ginawa natin, at yung findings natin at least meron tayong ma-explain sa mga busing natin, ano. So mahirap lang kasi na mag-order ka ng ganitong parts na hindi mo ma-explain kung bakit gusto mo orderin, bakit yun ang problema. So kailangan natin ng ebidensya, no? Kung ano man na may pakita natin na findings na kailangan natin ng parts na to. Marami na rin akong na experience na nag-order ng spare parts, pero pagdating hindi pala yun ang problema, no? So sayang lang yung spare parts na dumating. So minsan nangyayari talaga ito, hindi lahat ng troubleshooting natin naging successful. Ang importante lang ay meron tayong natutunan dito, ano. So hanggang dito na lang muna guys, at kung umabot kayo sa point na to sa panonood, pasensya na kung hindi natin na-solve. Baka dumating man yung load cell bago tayo mauwi, may pakita ako dito at may share sa inyo. So maraming salamat.